Isang simpleng larwang rocket lang ang ginawa ko. Pero dahil dito, nag-alok si Uncle Sam ng 80 bilyong dolyar na ginto para ipahanap ako sa buong mundo. Nagpadala pa nga sila ng hindi mabilang na mga top agents sa China para hulihin ako. Lahat ng ito ay dahil nagising sa akin ang Apocalypse Equipment System. Lahat ng bagay na nahahawakan ko, ay kaya kong gawing future technology. Pero kahit gaano ka pa kagaling, hindi ka makakagawa ng kahit ano ng walang materyales. At nakikita kong ang aking pabrika ng laruan, ay malapit ng malugi dahil sa kakulangan sa pondo. Isang babaeng may mahahabang binti na nakaitim na stockings ang pumasok sa aking toy factory. Gusto niyang magpagawa sa akin ng isang custom na larwang rocket. Tuwang-tuwa ako. Agad akong kumuha ng papel at panulat para isulat ang mga request ng kliyente. Una, dapat makatotohanan. Pangalawa, ang itsura ay dapat halos kapareho ng isang carrier rocket. Habang nagsusulat ako, ang system sa isip ko ay biglang nagsalita na ikinagulat ko. Nang matauhan ako, nakita kong may kausap sa telepono ang kliyente. Binabanggit niya ang tungkol sa automatic weapon interception. Dali-dali ko itong isinulat, lagyan ng automatic interception weapon. Hindi, mayroon ding gliding at parachute technology. Malaki ang payload capacity, at mayroon ding self-recovery. Habang tinitingnan ko ang mga request na ito, napakunot ang no ko. Kagamitan, ibinaba na rin ng kliyente ang telepono. Medyo nag-aalala ang ekspresyon sa kanyang mukha. Naisulat mo ba lahat ng sinabi ko kanina? Halos iyon na lang ang mga kailangan. Kaya mo bang gawin? Kaya ko namang gawin. Pero sa ganito kataas na mga requirements, kakailanganin ko ng hindi bababa sa 3 araw. Nang marinig ito, hindi tumutol ang magandang kliyente. Tumalikod siya at nag-iwan ng 200 pisong deposito. Nagkasundo kami na babalikan niya ito pagkatapos ng 3 araw. Kinuha ko ang mga materyales na binili ni Mang Zhang mula sa pabrika. At dumiretso ako sa workshop. Kahit na marami ang mga request ng kliyenteng ito. Pero para makilala ang aking brand, nagpa siya akong dagdagan pa ang mga ito. At maglagay ng kaunting maliliit na upgrade. Tungkol naman sa nabanggit na automatic interception weapon. Kung lalagyan man lang, dapat gamitin na ang pinakamataas na uri ng laser weapon. May kasama pang autoscan. Yung metal na casing nito. Ginamit ko na lang yung materyales ng spaceship na kayang tumawid sa wormhole. Masyadong luma na ang gliding at parachute landing technology. Dinagdagan pa ng reverse assist propulsion device para kusa itong makabalik. Sinamahan na rin ng precision positioning. At saka itong electromagnetic pulse ignition device. 2-stage separation at saka reverse launch. Habang tinitingnan ng mga module na inayos ng system para sa main recovery. Isinalpak ko na lang lahat ng sabay-sabay. Sa buong workshop, kung ano-anong kakaibang ingay ang maririnig. Walang tigil. Kinaumagahan, makalipas ang 3 araw. Nang dalhin ko ang rocket model na mas mataas pa sa kalahati ng isang tao. Agad na napanganga ang kliyente sa sobrang ganda ng rocket. Pero nang marinig niyang hinihingi ko na ang final payment, bigla siyang sumabog sa galit at tinawag akong mapagsamantala. Kahit na ganoon, maayos pa rin siyang nagbayad. Pero sa pag-alis niya, ang dating ay, para bang jijibing niya ang toy factory ko. Hindi ko na lang iyon pinansin. Iniabot ko sa kanya ang remote control ng rocket. Magpapaliwanag pa sana ako ng ilang bagay tungkol sa rocket. Pero bigla na lang siyang humarurot paalis sakay ng kanyang kotse. Samantala, ang patriarch ng pamilya Shen sa Tianhai City, si Shen Wiguo, ay ang Chief Technical Advisor ng militar ng Daksha sa Tianhai City. Isa rin siya sa mga pinakamahusay na military research expert ng Daksha. Minsan na siyang tinagurian bilang isang taong katumbas ng 5 army ng Daksha. Tutal, ang teknolohiya ang pundasyon ng pag-unlad ng isang bansa. Kapag nangunguna sa teknolohiya, manggaguna ka rin sa lahat ng aspeto. Ngayon ang ika-6 na kaarawan ni Shen Wiguo. Pinansela ng matandang Shen ang dapat sanay malaking selebrasyon. Nagimbita lang siya ng ilang malalapit na kaibigan at kapamilya para dumalo. Kamakailan lang, ang aerospace research team na pinamumunuan ng matandang Shen ay katatapos lang mag-develop ng ika-5 henerasyon ng Long March series rocket. Nasa kalagitnaan sila ng selebrasyon nang may dumating na balita mula sa Eagle. Ayon daw dito, ang kanilang research team ay matagumpay na nakapag-develop ng ika-8 henerasyon ng Hero series rocket, at itinakda pa nila ang oras ng pag-launch ng rocket sa mismong araw ng kaarawan ng matandang Shen. At hindi lang iyon, magsasagawa pa sila ng live broadcast sa buong mundo. Kaya naman, wala talagang gana ang matandang Shen na magdiwang ng kanyang kaarawan. At ang maganda kong kliyente, si Shen Qingshui, ay walang iba kundi ang anak na babae ng pamilya Shen. Sa mga sandaling iyon, hirap din siyang buhatin ang modelo ng rocket. Pumasok siya sa loob ng mansyon. Sa loob ng bahay, may ilang matatandang lalaki na nakapalibot sa telebisyon at may pinag-uusapan. Ang mga lalaking ito ay pawang mga dating kasamahan sa militar ni Lolo Shen. Ngayon, sila ay mga nangungunang eksperto na rin sa kani-kanilang larangan. Ang Commander-in-Chief ng Industriya Militar ng Daksha, si Ye Junjun. Ang direktor ng unang Research Institute ng Daksha Longwei, si Wang Haitao. Ang Commander-in-Chief ng Hukbong Himpapawid ng Daksha, si Zhou Aman.
Halika, hiha, halika. Itong mga kaibigan nating agila. Nag-launch na naman ang kanilang ika-8 henerasyong rocket. Kaya masama ang loob ng lolo mo. Inanyayahan ni Ye Jianjun si Shen Qingshui na maupo. Nagulat din si Shen Qingshui nang marinig ito. Itong mga nakaraang panahon, si Lolo Shen ay nakatutok ng husto sa ika-5 henerasyon ng Changzheng rocket. Dati, sinabi ni Lolo Shen na, kung sa habang siya'y nabubuhay pa, makikita niyang lumipad ang ika-5 henerasyong rocket na siya mismo ang gumawa. Katumbas na rin iyon ng pagbubukas ng isang ganap na bagong larangan. Malaki ang pag-asang mahabol at malampasan pa ang mga agila. Pero kung ang mga agila ay nakagawa ng ika-8 henerasyon ng Hero Series, mas lalo na namang lalayo ang agwat nila sa Daksha. At ang lahat ng pagsisikap ni Lolo Shen sa loob ng mahabang panahon ay mawawalan na ng kabuluhan. Kaya naman pala masama ang loob ni Lolo. Tama na, tama na. Huwag na muna nating panoorin. Mamaya na lang, sa press conference, at sa satellite live broadcast natin panoorin. Hay nako, Shen, ang apo mo, sa wakas ay nakauwi na rin. Huwag mo nang isipin yang mga hindi magagandang bagay na yan. Hiha, itong modelo ng rocket, regalo mo ba ito? Bakit kamukhang kamukha nito ang Changzheng series? Sabi ni Joe Amon, habang napapansin din niya, ang modelong rocket na kapapasok lang ni Shen Qingshui. Nang marinig ang sinabi ni Joe Amon, biglang naging interesado rin ang iba pang matatanda. Agad silang nagkumpul-kumpul sa paligid nito. Modelo lang to, bakit kamukhang kamukha ng totoong rocket? Nagkakaroon tuloy ako ng maling akala. Para bang pinaliit lang na bersyon ng rocket natin. Itong itsura niya sa labas. Hindi mukhang plastic o bakal. Tila napakahawig sa coating material ng ating Long March series, Sabi ni matandang Shen, habang dali-daling isinusuot ang kanyang salamin sa mata. Dahan-dahan niyang hinaplos ang balat ng rocket model gamit ang kanyang kamay. Pagdating sa panlabas na coating material ng rocket, si matandang Shen ay higit pa sa pamilyar dito. Ang panlabas na balat ng rocket model na ito sa harap niya ay kamukhang kamukha ng coating na gamit nila. Pero may kaunti pa ring pagkakaiba. Saan mo to nabili? Puno ng pagkamangha ang mukha ni matandang Shen Wiguo. Habang nagtatanong kay Shen Qingshui, sa isang pabrika lang po ng laruan. Lolo, hindi ko po alam ang tungkol sa pag-launch ng rocket ng Bald Eagle. Gusto ko lang po sanang pasayahin ka. Kung hindi mo po ito gusto, ilalabas ko na lang po mamaya. Hindi, apo. Napakaganda ng modelong ito. Mayroon pang ang ilang maliliit na pagbabago. At saka, ang mga linya ng katawan ng rocket na to ay tila napaka-interesante. Iwanan mo lang dito. Kailangan kong pag-aralan itong mabuti. Habang tinitingnan ito, lalong naging interesado si matandang Shen. Ang rocket model na ito ay gumagamit pala ng isang istrukturang hindi pa niya nakikita noon. Sige po, oo nga po pala. May kasama pa po itong remote control. Dali-daling inilabas ni Shen Qingshui ang remote control. Remote control, huwag mong sabihin itong bagay na to ay nakakalipad. Kinuha ito ni matandang Shen at tiningnan. Mayroong isang maliit na pulang button sa remote control. Imposible naman siguro. Baka para lang to sa mga ilaw o kung ano pa. Susubukan ko. Di sinasadyang pinindot ito ni Elder Shen. Countdown sa pag-launch ng rocket. 10, 9, 8, 7. Narinig ng lahat ang remote control. Nabigla na lang naglabas ng tunog ng countdown. Hindi nila maiwasang mapangiti. Sa gilid, namumula sa galit ang mukha ni Shen Qingshui. Gumastos siya ng 30,000. Para lang pala sa isang maliit na speaker. Kahit man lang sana may kumikislap na ilaw. 3, 2, 1, ignition. Nang tatawa-tawa na sana at aalis na ang lahat, biglang may isang bugso ng init na bumuga mula sa ilalim ng base ng rocket model. Sina Joe Amon at Wang Haitao ay biglang natamba sa sahig dahil sa lakas ng init. Kasunod nito, sa gitna ng gulat na mga tingin ng lahat, ang rocket ay bigla na lang talagang lumipad. At sa tuktok ng rocket, may lumabas pang isang laser. Agad nitong binutasan ng pabilog ang bubong. Kasabay ng isang malakas na sigaw mula sa ikalawang palapag. Ang rocket model ay sumagitsit palabas mula sa butas na iyon. At nawala sa kanilang paningin. Lahat ay natulala sa isang iglap. Hindi makapaniwalang tumingala si Wang Haitao. Habang tinitingnan ng butas sa kisame. Anong nangyayari? Namamalik mata ba ako? Lumipad ang larwang rocket. Tulala si Joe Amon. Habang bumabangon mula sa sahig at bigla na lang napamura. Lalo namang natulala si Shen Qingshui. Kanina lang ay galit na galit siya dahil akala niya ay peke ang nabili niya. Pero hindi niya inaasahan na totoo pala. Isang rocket na kayang lumipad sa langit. Mabuti na lang at si Elder Shen ang pinakamabilis kumilos. Dali-dali siyang tumakbo sa bakuran at tumingala sa langit. Nakita niya ang isang maliit na rocket model. Napapalipad pa itaas. Pagkatapos, nahati ito sa dalawang bahagi sa ere. Ang isang bahagi ay humiwalay at nahulog mula sa itaas. Ang natitirang bahagi naman ay mas mabilis pang lumipad pa itaas. Isang rocket model ay mayroon pang 3-stage separation. Sigaw ni Ye Jianjun habang tinatapik ang balikat ni Shen Wiguo. Naku po, modelo ba tawag dito? Totoong rocket to, ano ba? Paano kung makatama to ng eroplano?
Hindi natin kayang bayaran yan, ha? Ilang tao ang tumingala para tingnan. Hello. Si Joe Amon to. Agad na abisuhan ng Civil Aviation at ang mga military air route ng Daksha. Lahat ng flight paths sa loob ng airspace ng Jinghai City ay kailangang umiwas lahat. May unidentified flying object. Uulitin ko, may unidentified flying object. Sumisigaw na si Joe Amon habang tinatawagan ng air traffic control. Anong nangyayari? Diyos ko po, nasa banyo ako. Bigla na lang, may sumirit. Isang liwanag ang biglang lumabas mula sa sahig. Muntik na akong madala. Tapos, may isang malaking itim na daga. Biglang lumipad paakyat. Naging engkanto na yata yung daga. Si Shen Mingcheng, habang hawak-hawak ang pantalon, ay nagmamadaling sumigaw. Padubog siyang lumabas mula sa kwarto. Pero nakita niya ang isang grupo ng mga matatanda na sabay-sabay na nakatingala sa langit. Kaya hindi niya napigil ang lumapit din. Pero sa langit, asol na asol ito na may iilang puting ulap lang. Wala namang kahit ano, nang mawala na sa paningin nila ang rocket model. Sabay-sabay na napabelang ang tingin ng lahat kay Shen Qingshui. Ineng, itong rocket model mo, saan mo to nabili? Gaano kataas ang kayang liparin yan? Hindi naman siguro yan sa isabog, no? Agad na pinalibutan ng mga matatanda si Shen Qingshui. At sabay-sabay na nagtanong ng kung ano-anong bagay. Hindi ko rin po alam. Modelo lang po ito. Pinagawa ko po ito sa may-ari ng isang toy factory. Ang pangalan niya po ay Lin Xiao. Bukod po roon, wala na po talaga akong alam. Walang magawang nagkibit-balikat si Shen Qingshui, model. Lalo siyang natulala sa sandaling iyon. Ang balak lang naman niya ay bumili ng isang rocket model. Sino ba naman ang mag-aakala na ang ginawa nito? Ay isang totoong rocket pala. Pabrika ng laruan. Huwag mo nga akong lokohin, iya. Paanong makakagawa ng ganitong bagay ang isang pabrika ng laruan? Sino ba talaga itong si Lin Xiao? Ilang taon na kaya siya? Hindi kaya isa siya sa mga dating bigatin sa industriya ng militar. Posible nga, noong panahon ng reforma sa sistema, maraming magagaling na tao ang umalis. Kung isa siya sa mga taong iyon noon na palihim na nagtago. At itinuon ang sarili sa pananaliksik at pagpapaunlad sa isang partikular na larangan. Talagang posible rin iyon. Hindi maaari, kung titingnan ng edad niya. Halos magkaedad lang kami, kasing edad mo, huwag mong sabihing apo siya ng kung sinong bigatin. Kanina lang, kitang-kita ko mismo. Mayroon itong 3-stage separation mode. Ang teknolohiyang ito, ang tagal-tagal nating pinaghirapan bago natin nagawa noon. Halos malaglag ang panga ni Shen Weibo sa gulat. Yung laser kanina bago ito ay launch. Nagawa nitong batasin ang bubong sa isang iglap. Para siyang isang uri ng laser weapon. Baka inista nito ang mga harang sa unahan. At saka nilinis ang daan. Parang yung konsepto ng automatic interception weapon. Bilang direktor ng Daksha Dragon Guard Research Institute 1, si Wang Haitao ay laging nakatuon sa pagbuo ng iba't ibang mga advanced na armas. Itong uri na ginagamit sa proseso ng pag-launch ng rocket, isang automatic interception weapon, ay isang bagay na ni sa panaginip ay hindi nila inisip. At isipin mo pa, ang armas na ito, ay ang pinaka-advanced na laser weapon pa. Talagang hindi ito kapanipaniwala, kahit na matagal nang nawala sa paningin ang maliit na rocket. Pero nakatingala pa rin silang lahat. Hindi talaga sila makapaniwala na ang isang ganoon kaliit na bagay ay nakakalipad pala ng ganoon kataas. Kung pagbabasehan ng tagal ng lipad nito, dapat ay tumatagos na yan sa atmosphere ngayon, no? Oo nga, base sa tagal ng paglipad nito, dapat ay nakapasok na ito sa kalawakan. Kung hindi, matagal na sana itong bumagsak. Sa taas na yan, hindi lang eroplano. Baka pati satellite ay kaya niyang pabagsakin. Ibig sabihin ba nito, ang mga laruan ngayon, may kakayahan ng umatake mula sa kalawakan. Kung sasabitan mo lang yan ng isang granada, malaki na ring pinsala ang magagawa niyan. Walang tigil sa pagkamangha ang ilang matatanda habang nakatingala. Teka, yung rocket na pinalipad ng Agile ang puti. Hindi ba papunta sa direksyon natin yun? Hindi kaya sila magbanggaan. Biglang may napagtanto si Lolo Shen. Teka, mali. Sa itaas natin ngayon, hindi kaya. May dumadaang satellite ng ating dakilang siya. Teka, mali. Mayroon tayong satellite trajectory ng ating TNCA dito, di ba? Teka, mali. Paano kung tamaan nito ang sarili nating satellite? Teka, mali. Kung mangyari yun, hindi na talaga natin maipapaliwanag. Nanlaki rin ang mga mata ni Ye Zhenjun sa gilid. Sa pagpanik ng mga matatanda, kinuha nila ang kanilang mga telepono para tumawag. Samantala, sa telebisyon, mula sa Agile ang puti, nagsimula na rin ang kanilang global live broadcast. Ang aming rocket, ang sa aming Agile ang puti sa pagkakataong ito. Ang ika-8 henerasyon ng Eagle Live Hero Series rocket, ay gumagamit ng pinaka-advanced na rocket launch technology. At saka, gamit din ito ang isang fully automatic na weapon interception system. Sa pagkakataong ito, gagamitin namin ang pinakabagong autonomous recovery technology. Malaki ang maibabawas nito sa gastos para sa mga susunod na paglulunsad. Nang marinig ang balitang ito, sabay-sabay na napatayo ang lahat. Ano? Ang proyektong martilyo ni Thor.
Matagumpay na palang na-develop, ang martilyo ni Thor ay isang tungsten rod na sinlaki ng poste ng telepono na ibinabagsak mula sa orbit sa kalawakan. Ang bilis nito ay maaaring umabot ng 10 beses sa bilis ng tunog. Sa ganoong kabilis, pagbagsak ng tungsten rod, kaya nitong bumaon ng ilang daang talampakan sa lupa upang wasakin ang anumang potensyal na pinatigas na bunker o mga lihim na pasilidad sa ilalim ng lupa. Ang mas mahalaga, kapag tumama ang tungsten rod sa target, ang puwersa ng pagkasirang malilikha nito ay katumbas ng lakas ng isang sandatang nuclear na kayang tumagos sa lupa. Sa oras na makabisado ng Bald Eagle ang teknolohiyang ito, halos magiging walang makakatalo sa kanila. Ang lugar na kanilang pinupuntirya ay hindi malayo sa ating Daksha. Kung talagang matagumpay, na mailunsad ng Bald Eagle ang martilyo ni Thor, tiyak na magdudulot ito ng isang dambuhalang tsunami sa mga baybaying rehiyon ng ating Daksha. Mag-iiwan ito ng pinsalang hindi masukat. Ang Bald Eagle, nang walang anumang paabi sa ating bansa, ay naglunsad ng ganito kalakas na mapanirang sandata. Malinaw na binabalewala nila ang Daksha. Sobra na to, hindi na ito mapapalampas. Kokantaken ko agad ang mga kinauukulang departamento. Hindi na mapakali si Ye Junjun. Palinaw na ito'y pambabastos ng Bald Eagle. Para na nila tayong dinuduraan sa mukha. Huli na ang lahat, dahil nailabas na nila ang plano tungkol sa martilyo ni Thor. Malamang ay matagal na silang handa, kung talagang maglulunsad tayo ng armas para sumalakay. Baka, sakyan pa ng mga taga-Bald Eagle ang pagkakataon para magpasimula ng gulo. Malakas na hinampes ni Shen Weibo ang mesa. Samantala, sa Pentagon ng Bald Eagle, itong mga taga-Daksha, kung umasta akala mo kung sino, nangangarap pang makahabol sa atin, sa Bald Eagle. Tumingin muna sila sa salamin kung may ibubuga ba sila. Sa mga oras na ito sa TV screen, live na ipinapalabas ang kuha mula sa satellite ng Bald Eagle. Isang tungsten rod na ang lumabas mula sa launcher nito. Ngayon ay kitang-kita na natin. Lumitaw na ang martilyo ni Thor. Teka, ano yon? Habang ipinapaliwanag ng host ang tungkol sa martilyo ni Thor, bigla niyang napansin sa ilalim ng satellite ng Bald Eagle na may isang maliit na bagay. Humaharurot papalapit sa satellite. Babala, may natukoy na di kilalang bagay na lumilipad na mabilis na papalapit. Umalingaw-ngaw ang nakabibinging alarma sa satellite ng White Eagle. Ang lahat ng nanonood ng live broadcast ay biglang natigilan. Ang atensyon na dating nakatuon sa Thor's hammer ay biglang nalipat lahat dito sa UFO na bigla na lang sumulpot. Sino naman kaya, datang ng ahas na kalabanin ng White Eagle sa ganitong pagkakataon? Agad na nagbulungan ang lahat ng taong nasa harap ng kanilang mga telebisyon. Buisit, anong bagay yon? Ang lakas ng loob na guluhin ang paglunsad ng ating Thor's hammer. Sa loob ng Pentagon, si Makez ay gulat na gulat ding nakatingin. Report, hindi matukoy ang bagay, hinihinalang nagmula sa daigdig. Ang bilis ay tinatayang 100 beses ng bilis ng tunog. Inaasahang babangga ito sa ating satellite sa loob ng 15 segundo. Hey, siguradong may mga taong hindi matanggap na tayong mga White Eagle. Datang namumuna sa buong mundo. Kaya gusto nilang manggulo. Pero para makapanggulo, kailangan mo ng totoong lakas. Ipagpatuloy ang paglunsad ng Thor's hammer. Ay activate agad ang interceptor weapon system. Sakto, gamitin natin itong live broadcast para ipakita sa buong mundo ang ating kapangyarihan. Sa mga oras na ito, sa screen, lumitaw sa paligid ng satellite ang hindi mabilang na mga infrared line. Nakatutok ang mga ito sa direksyon kung saan nanggagaling ang UFO sa malayo. At mabilis na nagtipon sa iisang punto. Diyos ko, ang White Eagle, nag-install pala ng infrared missile system. Maging sa satellite nila, kung ganito, kahit subukan pa nating atakihin ang mga satellite nila sa hinaharap, mukhang mahihirapan na tayo. Nang makita ni Elder Shen ang ganitong klaseng infrared light, bigla siyang napasandal sa kanyang upuan. Isang patikim pa lang iyon. Pero sapat na para malaman nila kung gaano kalaki ang agwat nila sa White Eagle. Mukhang sa buong buhay na ito ay wala ng pag-asang maabutan pa. Nagsimula na ang infrared missile interception system, nakalock na sa target. Paputukin. Pagkatapos ng isang bugso ng liwanag at usok, 12 ng infrared missile, ang pinaputok papunta sa direksyon ng hindi kilalang lumilipad na bagay. Bigla, mula sa ibaba ay may isang sinag ng laser na humagip sa lahat. Agad nitong tinamaan ang lahat ng infrared missile. Pagkatapos humagip ng laser na iyon, lahat ng infrared missile ay bigla na lang ding naglaho sa isang iglap. Napasinghap sa gulat ang lahat ng naruroon. At bago pa man makapag-react ang lahat, ang satellite ng Bald Eagle ay bigla na lang nanahimik. Ang launcher na nakaipon na ng enerhiya ay tumigil na rin sa pag-ikot. Nang i-zoom out ang camera, doon lang nila natuklasan na ang satellite ng Bald Eagle ay tinamaan pala ng laser kanina at nagkaroon ng isang napakalaking butas. Ang tungsten rod na handa ng ilunsad ay tinagos din sa gitna ng laser na iyon at diretsyong nahati sa dalawa. Sa live broadcast ng Bald Eagle, isang maliit na rocket ang dumaan sa gitna. Ang maliliit na salitang pabrika ng nakangiting laruin ay dahan-daang dumaan sa harap ng camera. Hindi lang iyon, pagkatapos lumipad ng maliit na bagay na iyon,
Malinaw na nakita, na mula rito ay sumabog ang isang pabilog na electromagnetic energy wave. Agad nitong binalot ang buong satellite ng Bald Eagle. Pagkatapos, para itong isang pambura, na binura mula sa kalawakan ang lahat ng piraso ng satellite. At nilinis ang lahat, tuluyan itong natunaw ng walang anumang bakas. Ang nasa camera ay isa ng malawak at walang lamang kalawakan. Para bang ang satellite ng Bald Eagle kanina, ay hindi kailanman umiral, maging ang live broadcast signal ng Bald Eagle. Kasabay ng pagkawala ng lahat, ay naging puro static na lang. Sa isang iglap, sa buong sala, lahat ng tao ay natulala, habang nakatingin sa eksenang nasa kanilang harapan. Mga sulat ito ng dakilang siya, tama ba? Happy Toy Factory, tama ba ang nakikita ko? Oo nga, nakita ko rin kanina. Bakit parang nananaginip ako? Ang martilyo ni Thor ng Agile ang puti, ganun lang kabilis na pigilan. At saka, parang pamilyar yung logo na yan ah. Bigla, sabay-sabay na nag-sink in sa lahat ng matatanda ang nangyari. Sakto noong pupuntahan na ng lahat ang base ng laruan para tingnan. Bigla nilang napansin ang isang maliit na bagay na may parachute, na dahan-daang bumabagsak mula sa bilog na butas sa bubong. Parte ito ng rocket kanina. Nagkumpol-kumpol ang lahat sa paligid ng maliit na bagay at pinanood ito. Ito nga yung booster kanina. Naku po, itong booster na to, posible talagang ma-recover ng buong buo. Hindi lang yan, nagawa pa nitong bumalik ng eksakto sa pinag-launchan. Kanina habang bumabagsak, mayroon pa itong reverse thrust. Hindi ka panipaniwala, isang maliit na laruan lang. Wasak ang satellite ng Agile ang puti na bilyon-bilyon ng halaga. Siguradong tulala na ngayon yung mga taga-Agile ang puti. Iha, itong rocket model mo, malaki ba ang ginastos mo rito? Muling pinalibutan ng mga matatanda si Shen Qingshui. Medyo malaki rin po, itinaas ni Shen Qingshui ang 3 daliri, 3 milyon. Tandaan nyo, rocket ito ah. At may microtechnology pa. Kung talagang kayang paliitin ang isang rocket ng ganito kalaki, hindi ba't nangangahulugan yun, na kaya na natin kahit kailan? Ang mga satellite ng Agile ang puti, ay atakihin sa kalawakan. Gulat na napamulagat si Lolo Shen. Lolo, ang totoo po niyan, 30,000 lang po. Ano, 30,000? Nagbibiro ka ba? Sa halagang 30,000, ni hindi nga yan sapat pambili ng isa sa mga missile natin. Pero nakabili ka ng isang rocket na kayang pumunta sa kalawakan. At nilagyan pa ng kung ano-anong mga advanced na armas. Imposible, talagang imposible yan. 7, magsabi ka ng totoo. Nasaan ang pabrika ng laruan na yan? Dahil ngayon, labis na akong nagdududa, na baka ang nasa loob niyan ay isang lihim na research and development base. At isa na itong malinaw na banta sa atin.